Oras po natin, 7 minuto na makalipas sa 9:00 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, magandang umaga po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier sa isang Sabadong maulan. Sana'y samahan niyo po kami at nandito po ang ating barkada sa pangunguna po ni DOJ Secretary Boying Remulla, ang kanya pong tapat na alagad. Kanan at kaliwang kamay, Undersecretary Brigido Dodo Dulay Jr. Si Pao Capino at siyempre ating pong bagong prosecutor, Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Bay, ngayon po ay napakaulan at saka hindi mo mawari eh. Kaninang madaling araw nagising ako, ang lakas ng buhos. Tapos nung tumayo ako ng mga bandang 5:30, nawala naman. Nung papasok naman ako dito, pagdating ko dito, buhos na naman. Abay, ano ba? Meron bang bagyo? Pao, ano bang balita? Meron yung Hana, I think parating. Hindi, labas na si Hana. Hindi, si Goring ang palabas. Goring. Goring. Hindi, wait. Sino ba susunod kay Hana? FGA. Si Shang? Diba? Sino susunod? Si Inday? Ano ba? Ayun na yun. Check ulit. Pero Hindi, Magkakasunod eh. Wala na si Hana, tapos na si Hana. Dikit-dikit eh. kasi September pa lang eh, nasa H pa lang tayo, di pa paano, ang dami pang parating, di ba? Naku, Hindi, talagang ano nga eh, dapat nga mas marami pa kailangan natin dahil ito. Pero itong ulan na to, mahalaga sa atin to dahil, di ba ang sabi nila, La Nina ba? El Nino. El Nino. Ito, El Nino pinakamaulan. Ito, maulan na El Nino. Yung mga sinasabi ng mga water provider sa atin na walang laman ng dam, walang maniniwala kasi ulan naman ang ulan. Kasi minsan gusto nila magpapanik tayo. Diba? Kahapon nga, meron ako nakausap, tiga Pangasinan, na malapit daw sila dun sa, ano ba yung dam dun? San Roque. Baha daw. Baha daw sa kanila, di raw sila makalabas ng bahay. So, overflow na siguro, nagpapakawala ng tubig. Talagang ito na yata yung climate change na tinatawag kasi napuna naman natin, 'di ba? Normally ang tag-ulan Agosto. 'Di ba? Agosto. At saka 'di ba, nung lumalaki ako, alala ko lagi nasa bandang Bicol po ang pasok ng bagyo. Katanduanes. Ngayon norte ang pasok ng bagyo eh. Panay nga norte, no? Kumambyo. Kumambyo ang hangin at yung pattern ng mga bagyo na pumapasok sa atin. Dati sa south natin pumapasok. Sa Bicol nga, sa Southern Luzon. Bicolandia. Tsaka Samar, ang pasok lagi. Ngayon, Norte. Pero dumadaan pa rin ang Samar. Kasi minsan nandun na sa Central Philippines, dumadaan pa rin. At saka malupit nito, nandun na minsan sa ang bagyo sa papuntang norte. Pero ramdam pa din dun sa Kabisayaan eh. Diba, Typhoon Hana talaga. Typhoon Hana o mga kababayan, mag-ingat-ingat po kayo. Yung mga wala namang masyadong gagawin huwag na kayo lumabas ng bahay. Weekend naman. Diba? Weekend naman at dyan na lang kayo, makinig na lang kayo at sumama dito sa kwentuhan namin sa executive session. Secretary Boying, ano ba bago sa iyong department? Marami. Ngayon, sinuspend namin yung ibang travel restriction, yung restriction guidelines na pinapatupad ng Interagency Committee Against Trafficking. At kasama na yan. Wala tayong magagawa. Pero tama naman yung desisyon nyo ngayon, Mr. Secretary, dahil talagang mukhang medyo kailangan pa ng mas maraming paliwanag. Meron kasi talaga tayong isang problema rito. Alam mo, sa buong mundo, walang trabaho ang immigration, kundi tingnan lang ang gate at isaayos lang na secure ang lahat. Papasok at palabas. Ang immigration, yun ang talagang trabaho niyan sa buong mundo. Sa Pilipinas lang, binibigyan ng ibang trabaho ang immigration. Tulad ng? Ito nga sa Against Trafficking, yung Interagency Committee Against Trafficking, kasi maraming Pilipino na bibiktima ng mga scam
na magtatrabaho sa abroad ay nagiging alilang Sa gigilid. hindi, mga alilang lubos. Talagang wala ng kalayaan. Aliping sa At gigilid. kawawa naman, modern day slavery. Kaya yun ang iniiwas natin sa At ating yun mga sana ang kababayan. gusto nyong i-address doon sa pag-improve. Yun talaga ng yung guidelines. ina-address natin. Ano yan eh. Alam mo yan, 97% ng travelers, hindi naman maapektuhan eh. Pero may 3% ka matatanong, yung mga first-time traveler, na merong profile na hinahanap na tinitingnan. Ang mga isang pinakamahalaga dyan, yung return ticket eh. Isa walang return ticket, one-way ticket lang. Tourist. Pero minsan naman, Sek Boying, marami naman dyan. Alam naman ito ni Yusek mo. Di ba marami dyan yung nagpe-pencil booking lang eh. Ganon. Di ba? Naglalagay lang ng mga temporary... Dami ticket. May dami ticket. Dami ticket eh. Paano mo maihinto yun? There's a way to do it eh. There's a way to ganun do it. ba? Siguro baka kailangan lang muna... Kasi ang manifest naman ng bawat eroplano, tsaka available ang data sa amin eh. Available. So yun, baka kailangan pang ipaliwanag ng konti. Walang iniwan yan doon sa mga expressway sa mga toll roads. Ano nga tayo eh? Tayo nga yung pinaka-successful na bansa against trafficking. Tier 1 tayo for the past 8 years. Ang US ang nakabantay dyan eh. Amerika nakabantay dyan kasi sa terrorism din sila rin naman eh. Diba? So tier 1 tayo for the past 8 years against trafficking. Ang problema, syempre, everybody thinks it's about them. Diba? Yung mga nag-travel din, Siyempre. gusto makasama sa usapan, kahit wala silang pakialam talaga dapat kasi hindi naman sila apektado. Pero gusto nila makisawsaw at ang dami nila sinabi, pero ang totoo dyan, 2 to 3% lang ang tatanungin dyan eh. First time travelers yan, tsaka 2 to 3% lang ang tatanungin. At yung mga tanong dyan, reasonable, hahanapan ka na return ticket. Di ba? Ano ba masama hanapan ka na return ticket? Ito yung mga pag pinresinta mo ang passport mo sa immigration. Booking yung mo sa malinis. hotel. Booking mo sa hotel. Hindi, pero ito yung pag ginanon mo, yung malinis, yung wala pang tatak. Pero kung ikaw naman, kaliwat kanan yung tatak Tsaka mo alam doon. naman natin, sa kultura ng Pilipinas, marami talaga tayong palusutan. Alam na natin yan eh. Oo. Di ba? Alam mo, ang isa pang nakagrabe dyan, sa mahirap. Mahirap na nga kasi hindi masyadong naipaliwanag bago i-implement. Ito personal ko lang ito. Yung imahe ng Bureau of Immigration. Di ba? Nandyan yung mga lagayan. Di ba? Kasi ito, sinasabi nila, magiging kwan pa to additional arm para dun sa mga loko-loko dyan. Hindi po namin nilalahat ha. Hindi po namin nilalahat. May sabihin natin, meron talagang bad eggs na sinusubukan natin linisin. Hindi naman magagawa overnight yan eh. Mahirap kultura talaga. yan na matagal na nandyan eh. Tsaka napakarami kasi dyan na may mga, may kasabihan tayo lagi, di ba? If you want to see a person's character, give him power. Tama. Give her power. Ang problema mo, yung immigration yan, pag yung power dyan, ikaw yung nasa stand, you have the power to determine whether or not this person has to have a harder time leaving the country. May mga tao dyan talagang masama ang ugali. Meron. Ako ilang beses na ako nabiktima. Ito lang, hindi pa nga na-implement yung rules. Nagkaroon kami ng karanasan, yung mismong undersecretary ng Justice, hindi ko sasabihin ng pangalan. Hindi naman si itong kasama natin dito. Yung kanyang kasama, mag-travel, na female first-time traveler, na lawyer, pinahirapan ng Ganun. Pinahirapan ng immigration. Ganun alam mo, yun ang mahirap kasi. Nagpaliwanag na yung undersecretary, binaliwala pa. Ito immigration officer. Isipin mo, ganun kaloko yun. Kaya kahit naman ako... Meron talaga, nangyayari talaga yan. Kahit saan po sa Pilipinas yan, kahit anong departamento, kahit sa pulis, lalo na sa pulis, di ba? Marami talaga tayong problema. Hindi naman lahat yan. Pero talagang ang problema, yung kakaunting bad eggs na yan, yan pa yung nabibigyan ng mga publisidad. Mapapanting ang tenga mo eh. Kaya lang, ang trabaho namin talaga, isaayos ang sistema. Kaya it's not about us, no? It's about the system. Kung mismong party ng undersecretary, pinahirapan itong immigration officer. Ang tanong ko lang dyan. Talaga. May Bonaparte syndrome pala sila. May character defect talaga. Ang tanong ko dyan, Sek, halimbawa, ganyan na, mismong undersecretary mo na, kasama na nung undersecretary mo. Di ba, ginaganya pa. Paano mo na yung ordinaryong mga mamamayan? Ang tanong ko, anong ginagawa nito si Commissioner Tansinko? Hindi ba? Bakit hindi mo disiplinahin yung mga tao Sinabihan mo? ko na siya, sabi ko sa kanya, ito lang, ilang araw na kami nag-uusap. Sabi ko nga, kasi nung hindi pa namin sinususpend yan, I was telling him, the ball is in your hands. Kayo ang iayos mo ang tao mo kasi
I cannot forever answer for the Bureau of Tama. Immigration. Kayo ang sasagot dyan, sabi ko, pagdating ng Tama. panahon. Kaya lang, nagkataon ito, yung napakalaki ng outcry. So, ang desisyon talaga nasa leadership. Oo. So, Tama naman yun sa'yo. hold natin. But it doesn't mean titigil lang aming questioning. Oo. Kasi paano yung mga Pilipino mata-traffic? Oo. Pero yun lang nga, di ba? Kasi yung mga tao, Kailangan i-train ulit, retrain and retrain the Train and immigration retrain. officers. Oh. at saka, Kasi kung ayaw nila yung trabaho, di wala sila. Oo. We can replace them with people who are willing to do it, di ba? tsaka ulitin ko lang, Mr. Secretary, hindi kasi nakikita yung certainty of punishment. Di ba? Ang dami na natin. Yung mga pastillas, yung mga nahuling kung ano-ano dyan tumatanggap ng lagay. I-relieve lang. Pagkatapos i-relieve, maya-maya makikita mo, nakabalik na naman dyan. Di babalik yun with the vengeance. Yung pastilla sistema yun eh. Ha? Tinanggal namin yung isang very sensitive position Oo. na pinanggagalingan ng pastillas. Pero meron pa rin eh. Meron kami pa mga rin. structurally may inaayos pa kami sa Bureau of Ako, Immigration. ang problema ko dyan, yung liderato dyan sa immigration. Di ba, alam mo, susunod at susunod Hindi, lang ano yan. pa, ito pa yan, no? Oo. May kampo ba dyan sa immigration camp na gusto nila, umalis sila sa supervision ng DOJ. Oo. Gusto nila OP na lang sila. Oo. Kaya ba ng OP yan? Ang OP napakaraming Dami lang ang inasikaso ng OP. Gusto nyo pa makadagdag sa OP? Di ba? At saka, ang tanong kasi dyan, bakit ayaw nyo magpa-supervise sa DOJ? Di ba? Para magawa nyo yung alam gusto mo, sa ninyo. lahat ng bansa, yung mga immigration functions yan, under department yan. Oo. Hindi yan dumirekta sa taas. Justice Diba? talaga yan. Justice talaga Yun yan. na nga. Siguro nakita nila, mahigpit ito si Secretary Rimulya. Yun. Di ba? Ako, Pero doon sa issue ng trafficking, para lagay lang natin sa konteksto, alam niyo po mga kababayan, aminin na po natin, marami po talaga tayo mga Palusutan. kababayan Oo. na Marami. kung Tayo susubok mismo, at susubok. kamag-anak natin, alam natin ang gawain eh. Marami. Oo. Hindi, kaya nga, Kaibigan natin eh. di ba pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, ano ba ugat nito? Bakit ba maraming gustong magpalusot? Kasi marami talaga dyan nagpapalusot. oo. Hindi ba ang ugat po talaga nito ay yung napakamahal na mga recruitment fee na sinisingil sa mga gusto magtrabaho Ng legal. sa ibang bansa ng legal. So kung yun ay mabawasan o kaya tayo ay magkaroon na ng government-to-government agreement, siguro yung mga gustong lumusot, baka mabawasan na ito. Kasi lulusot lang yan, alam mo, titipid lang yan. Yun lang yun, nagtitipid lang, ayaw lang talaga Titipid o kaya minsan, Kasi alam yung mo, formal recruitment business is too greedy. Masyado nilang ginagawang baka yung mga tao. oo, Kaya ang tao, ayaw na pumasok doon, nagpapalusot na lang, nagbabakasakali na lang. tama. Tapos yun nga, yung ugali natin Pilipino, yung mga kamag-anak sa abroad, sabihin sa'yo, punta ka dito, ako nang bahala sa'yo, Yan. napakita ng trabaho. Oo. Undocumented na kagad yun eh. Oo. Tourist lang visa nun, undocumented na lalabas nun. Ano yun, pag lamampas na yung kanyang entry permit, nag-expire na, Wanted na yun. wanted na yun. Tago yun. Oo. Yun ang ayaw natin mangyari kasi dyan nagsisimula lahat ng kapit sa patalim eh. Oo, ang problema Palalim kasi- ng palalim yan. Ang problema ko kasi mga kababayan, pag kayo naman pumatol doon, nakatipid nga kayo, 'di ba? Nakarating nga kayo doon. Ang problema, pag nagka-problema kayo sa bansang 'yon, 'di ba? Marami diyan nga, 'di ba, yung nagkaka-problema, yung sinasaktan ng mga amo, 'di ba? Yung mga hindi pinakakain, hindi Nare-rape. pinapasahod ng tama. Ang takbo naman ninyo, balik nyo sa Ano gobyerno yan? pabalik Oo. eh. Pinakamarami niya, Kuwait at Saudi, no? Kuwait, Saudi, at sa, Oo, at saka talamak dito, sa ano, basta sa, ano, sa experience natin Middle East, marami, na malaking problema yan. Sek Boyeng, ang talagang talamak dito, aminin na po natin, unang-una po, yung mga bansa na pinupuntahan natin na hindi nangangailangan ng visa. Which means Southeast Asia. Marami dyan. visa free. Ginagawang So, ngayon, jambon Myanmar, point, di ba? Hindi, ang naging trafficking points kayo, Singapore, tsaka Thailand. Kaya stick to tayo Oo. dyan. Kaya tiis na lang sila kung tatanungin sila kasi dyan ka pupunta. Una-una, yung return ticket mo, siguraduhin mo valid yan. Kasi pag nakita namin na dami yan, Oo. wala. Hindi ka talaga makakaalis. Ibaban ka pa namin bago umalis. Pero yun nga eh, anong gagawin mo doon sa mga tao, 'di ba, na tahasan ng 'di ba, hindi gumagawa ng tama katulad niyan, yung party na nung undersecretary, abogada. Ang kailangan lang talaga mas malalim ang aming investigasyon. Hindi lang namin ino-offload ang tao. Dapat yung kanyang way of securing his accommodations maimbestigahan kasi yung mga enabler niyan dapat hulihin ang hulihin. Oh. Hindi ako ang point ko, anong ginagawa ni Commissioner Tansinko eh.
Di ba? Ngayon, ano Wala akong makitang Hindi, ngayon, pinarusahan yan. Ed, for the first time in so many years, Oo. ang NBI, nagbukas kami ng maraming item ulit. Oo. O, tsaka marami kaming hinahanap talaga yung abogado na i-hire namin under very good circumstances already. Tama yun. Kasi inayos na ni Yusek Dodo yung OSSP, yung staffing pattern niya na in-approve ng DBM. Oo. Nakakuha kami ng 500 items. For NBI. NBI Agents, pala. no? Agents. Yung bang Oo. agents ng NBI, ang plantilla nun under DOJ? Hindi, may sariling plantilla ang... Sariling plantilla yun. Ang hinahanap May yung bagong 500 batas kasi. May bagong batas ng NBI, modernization. Oo. So, kailangan talaga natin ng mga bagong ahente. Ayun. Tsaka abogado talaga hinahanap natin. At saka nung araw, nung lumalaki ako, ewan ko kung ito pa rin ngayon, ha? Nung araw, para maging regular agent ka ran, it's either abogado ka o accountant ka. Ganun pa ba ngayon? Hindi na eh. Sa batas hindi. Nag-liberalize tayo eh. Ayun. Basta board passers. But we're still looking for the accountants and the lawyers because that's the advantage sila. bulk of financial investigation is there. Oo. Nasa Tsaka marami na abogado makabagong tsaka mga krimen accountant. eh. Diba? Oo. Minsan sa dami talaga, si Secretary Boying, ang talagang, alam mo, ang arm kasi ng DOJ for investigation, talagang NBI, di ba? Napakarami ng problema na pumapasok sa opisina ni Secretary Boying araw-araw. Kailangan talaga ng law enforcement arm to implement. Kulang eh. Kulang ang tao, di ba? Cybercrime pa lang, bugbog na 70% ng crimes ngayon may cybercrime element. Minsan sabi nila 72, minsan sinasabi 80%. Yun, kailangan namin mag-hire ng marami doon. Cyber experts. Kung hindi computer literate yung mga IT experts, gusto po ng NBI mag-hire niyan. Ina-anunsyo na natin dito yun. Sana sa mga abogado, accountants, di ba? Sa pangunguna ni Sec Boying, sana maayos nyo yung immigration. Alam mo, yung immigration, meron talagang credibility kailangan may imbestigahan nga yung enablers ng trafficking syndrome. Yung trafficking syndrome, yung sinasabi natin, papunta sila sa undocumented sector. Kasi, pinalulusot sila, ang intention talaga ay wag nang mag-secure ng tamang documentation which makes them vulnerable pagdating ng panahon. Yan eh. We care eh. Well, hindi naman lahat ng bansa ganito na mayroong malasakit sa kapwa eh. Kailangan natin gawin to. Pero yun lang sana, pagdating dyan sa immigration, ang laki ng problema ninyo sa kredibilidad. Di ba? Hindi ko alam paano mo i-address yan, Commissioner Tansinko, pero dapat kumilos ka. Kapag merong ganyan lokong tao mo, di parusahan mo. Ang problema niya, walang certainty of punishment. Nakakalusot naman. Di agayahin ko na lang yung kasama ko. Di ba? Hindi naman pinapansin ni Commissioner eh. Suspindihin mo yan, tsaka tanggalin mo, Commissioner. Tignan mo kung may umulit dyan. Di ba? May proseso naman eh. Pero susundin mo lang yung proseso eh. Tsaka minsan kasi yung nahalata namin, mabagal yung kanilang disciplinary board. Bata-bata kasi. Yung kaso sa amin, 8 taon na eh. 8 8 taon na bago dumating yung kaso sa amin. Nakita mo? Nauupuan. Yung bata-bata kasi doon eh. Kasi maggagawin lang. Nalamig na yun. Kasi ang takot nila dyan, magtuturo eh. Kami, pinisitan nyo rito. Kayo nga Yun. Eto Paano papalag yung mga yon? Nako, lamig-lamig ng panahon. Miinit ulo namin. Break muna kami! Break muna tayo. Oras po natin, 26 na minuto. Makalipas sa 9 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito, Justice Secretary Boying Rimulya, Justice Undersecretary Dodo Dulay, Pao Capino, at syempre si Mr. Edwin Eusebio. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning. Pero bago yan, babati lang kami ng isang maligayang kaarawan sa may bahay ng aming kasama dito si Congressman Jonathan De La Cruz, si Madam Emily. Yun. Madam Emily, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Madam. Madam, naghihintay kami ng saan daw tayo? Nakita mo sa pagmamahal ni Parin Jonat kay Madam Emily. Mukhang ibinyahe. Wala si Kong Jonat. Nagbiyahe, di ba? Hindi, sa biyahe kasi, walang biglang meeting si Jonat. Biglang magugulat pa rin siya. Kasi si Emily nagugulat siya sa biglang meeting. Tayo, di ba? Oo. Kasama na natin, biglang nawawala na si Jonat. Nasa kabilang lamesa. May kausap. Nasa kabilang lamesa pa. Kabilang building. Kabilang building. Nakikinig yun, nanonood yun. Nasa cellphone. Kung Jonat! Kung nasa ka man. Sana ito na yung pagkakataon. Na hindi ka magkakamiting ng biglaan at kasama mo si Emily. Madam Emily, ha? Madam Emily, yan. Siyempre ako, nagpapasalamat din at ipopromote natin itong Happy Hoops, Ito
Ito yung mga gawa ng mga kabataan. Uso Diba? yan. Na tungkol sa basketball. Ha? Happy Hoops. Maganda. Yung mga, asan ba yung camera dito? May kita ba to? Pao sa likod? Kita yan. Air. Kita mo, air chinelas. Buy one, take one. Bah! Ito yung mga gawa-gawa ng mga bata. Ito yung mga bata ngayon very enterprising na eh. Lalo na ito, yung mga street basketball. Ako, lumaki Ilan ako. na Happy Hoops mo? Isa. Isa pa lang. Kami, paano yan? 1, 2, narinig mo yan, boss Vince Perez. Ha? Anin pa. Kailangan yung buong executive session meron. Pero secretary? Hindi, ito yung tiga Makati. Diba? At si Boss Tyrone. Diba? Yung mga kababayan to, maganda sa katawan, malamig, diba? Maganda ang mga design, tsaka pinopromote yung Sa pagkakala mo. Next week, nakaganyan tayo lahat. Wala pa. Next week, nakaganyan tayo lahat. ganyan. Bago magprograma. Ako meron, ewan ko ikaw. At saka mabuti pa yung Happy Hoops. Pag sinuot mo yan, siguro masaya ka. Hindi ka mukha ng sa gilas ngayon. Di ba? Hindi naman. Alam mo yung basketball talagang, alam mo para sa Pilipino Hindi daw tayo angkop dyan. hindi naman sa hindi angkop, pero talagang matibay yung mga kalaban. Di ba? Wag tayong magsisihan. Athletic talaga sila. Athleticism nila superior. Oo. Tsaka iba na ang basketball nung 90s. Tsaka Iba. ngayon, ibang-iba na. Yung lalo na, sasabihin ng iba, lalo na yung mga kasing edad natin, nung 70s daw, tayo ang, totoo naman. Tapos na yung panahon yun. Tapos na. Ngayon, na. scientific Hindi na ho tayo magaling dyan sa basketball. Scientific iba na ho. Unless laro, magbago tayo ng pamamaraan sa paglalaro. Mm. At meron tayong ibang sports na kinalalakihan that makes us more athletic. Kasi hindi athletic ang Pilipino kung basketball ang Hindi lalaki. magkaroon ng height Dapat qualification. siya may football background Oh, ka eh. football. Maganda yung Para football. tumatakbo ka talaga ng napakalayo, nang wala kang hawak na bola, na hindi ka nagsaswapang. O hindi ka nagpapasikat. At saka hindi Team sport. hindi factor ang height. Hindi Oo, factor hindi ang factor tangkad, ang height. di ba? Pero Pwede. aside sa physical, kasi yung disiplina rin Gaano ba ka-disiplinado o yung technology para makasabay tayo sa ibang 90% bansa? ng mga magagaling sa basketball, meron silang football background. Ayun. Soccer, football. Doon muna nagte-training. Doon nagsisimula. Hindi, at saka, alam mo, Amerika lang naman ang walang football na soccer Konting-konti, hindi kagaya ng Europe, yung magagaling sa basketball, Talagang lahat yan, tambulan-tambulan. football. Kahit Japan, Oo. kahit Korea, football magagaling ang Ay, mga nakakagulat nagsisimula. yung Sudan eh. South Sudan. Hindi yan, Sudan, mga ano? bata yan, sumisipa na ng bola lahat yan. Oo. Ang Yan lalakas talaga. ng legs eh. Alam mo, ang pinakamagagaling na teammate ko nung araw sa basketball, yung mga nanggaling na football. I have to say it. No? Yung mga nanggaling na football, they're the best basketball players. Tsaka ang lalakas lumundag. Lalakas. Hindi, tsaka iba tumakbo, hindi napapagod. Lakas ang binti yan. Siyempre, ano ba naman yung half court kumpara mo dun sa buong football Eh, half court nga, di puro pasikat ka nga. Oo, wala naman. Pag ganong-ganong ka, Oo. pag nagpo-football ka. Oo. Pero saka isa pang problema dyan, pag meron lang malaking, halimbawa, yung ganyan, yung FIBA World, di ba? Eh, tsaka lang tayo mag-assemble nung kukunin si ganito, kukunin si ganon. Tsaka mo palang pagsasama-samahin. Eh, alam Hindi, mo, pero yung grassroots sports program, hindi mo pwede ibase sa basketball yan. Oo. Hindi talaga pwede. Pero sana makakuha na, We will not become a successful athletic country kung basketball tayo aasa. Hindi yung mangyayari yan. At a very young age, dapat track and field, dapat dyan, football, yung mga team sports na nagde-develop ng resistensya. Tsaka yung ibang teams sa Europe, tsaka yung ibang African teams, yan magkakasama na yung players na yan, yung mga under 14, under 18, under 19, under 21. Para pag Kita ba yung mga African teams ang lalakas? So, football din ang galing lahat yan. sa football. Kaya pag nag-senior team na sila, kilala na nila yung isa't isa. Ayan, si Sek Boeing. Yan naman, naglaro ng basketball nung araw. Nag-varsity It rin takes tayo ng time panahon to natin. gel eh. Oo. Di ba? Hindi pa pwedeng ngayon ang liga, ngayon tayo magbubuo kasi hindi ko alam ang laro mo. Alam ko, magaling ka, pero hindi ko alam yung laro mo. Paano, di ba? So, kailangan din, may panahon talaga. Pero sana magkaroon tayo ng grassroots sports development nga. Nung panahon, naalala ko, nung lumalaki tayo, nung panahon, yung Gintong Alay. Oh, Gintong Alay. Yun, Nawala na yun, ano? Di ba yung kay Gintong Alay? Mayor Michael Kion ng Lawag? Oh. Sana maibalik yun at yung humawak, ganun rin ka-dedicated katulad ni Mayor Mike, no? Na talagang kahit siya mismo, naalala ko no, runner. Pero ano yung grassroots talaga ang pinanggagalingan ng araw ng Di ba? recruitment. Oo. Tsaka nung araw may mga football field pa tayo eh. Oh, meron pa tayo magaganda mga palaruan nung araw eh. Araw yung Ugarte. Oh. Di ba?
Ano ba yung Ugarte ngayon? Condominium. Hindi, Ayala sa... Condominium na ngayon. O, pwede ka mo. Dati ano yan, open field yan, Ayala open field. Triangle na yun eh. Ay, kaswapangan ng Ayala yan. Di ba? Kaswapangan yan eh. yun. Open space dapat yan eh. Wala na yung... Akyat, baba ka na lang sa Wala na naging condominium. condominium no. Subdivision developers, kaswapangan ng subdivision developers yan. Tama naman. Sa totoo lang. Yung mga open spaces kung saan maglalaro. Mukhang pera, di ba? Mga mukhang pera. Paano ka magpo-football kung wala ng football field? Hindi ba? Ginawa na ng condominium eh. Akyat, baba ka na lang sa hagdan. Wala naman tayong kita doon sa football field. Di ko na lang natin condominium yan. Puro pera na lang. Mauutak yung mga yan. Ay, Pero hindi lang football, hindi lang basketball, pati ibang sports, maganda yung grassroots talaga. maganda kasi alam mo, naalala ko noon. Ito mo si Hidilyn Diaz, di ba? Saan ba galing Hindi yun? basketball yun eh. Saan ba? Weightlifting. Kaya di ba? weightlifter. Oo. Diba, nagbubuhat lang siya ng mga timba kung ano lang mga mabibigat. Sambuanga yata yan eh, no? Sariling sikat. Grassroots yan eh. Mga grassroots programs yan na nakakakuha tayo ng magagaling. Baka pinag-umpisahan nun, semento pa. Oo, diba? wala Semento. siyang barbell ng Oo, semento. semento. Lata may semento, di ba? Yung boxing ngayon, ubusan rin tayo ng boxers, pero marami tayong magagaling sana ng boxers. Kasi weight class yan eh. Hindi naghahanap diyan ng iba eh, kundi yung timbang. Pantay-pantay ang timbang. Pero lamang yung matangkad, saka mas mahaba bias. Siyempre. Diba? Siyempre. Pero si Manny Pacquiao gusto raw maglaro sa Olympics eh. Why Ano kayang weight Why class not? yun? Why not? Basta flyweight yun, pwede siya, may pag-asa siya. Hindi. Ano na yata siya? Welter na. Hindi niya Welter. kaya yung welter, mga 6-footer na yun. Ngayon. Welter, 155, mga ganon. Next year kasi Olympics na. Babata nun, hahaba nun, ang bibilis nun. Year Baka may edad na siya. before elections. Para Ang minimum weight ng height ng welterweight tayo, mga 5'10 eh. Kasi naalala ko nga si Saka mahahaba kami nun. Senator Manny na nagsabi, di ba, nung kinalaban niya si Margarito, Oo. di ba, natalo niya. Oo. Di ba, daman-dama daw niya yung suntok eh. Di ba, welter yun eh. Kakain ka ng 10 bago ka Medyo mas matangkad bato ng siya sa dalawa. kanya, Margarito sa Laki kanya. yun. Kaya nung sinabi daw sa kanya nung WBC o WBO, kung i-defend pa raw niya yung title niya, sabi daw niya, never mind. Di ba? Nakaisa na eh, no? Nakaisa na ako eh. Dahil talagang daman-dama mo daw yun. Hindi, kung mag-Olympics siya, flyweight lang siya, pwede yung weight class siya. Tsaka Sen Manny, wala na Baka kayong... umabot pa siya ng Wala bantamweight. siya papatunayan. Wala nang patutunayan yun. I mean, kahit na... Ano mo, pag lumaban yan si... Junior lightweight, baka umabot pa siya. kailangan niya yun kasi mag-i-election. Pero hindi yun. Pero Alam mo, Manny Pacquiao will always be Manny alam mo Pacquiao. si Manny Pacquiao, in fairness kay Senator Manny, ang gusto niya, yun na lang ang kulang sa, kumbaga sa, ano niya, pader ng medalya niya eh. Meron siya professional, pero never pa siya nagkaroon ng Olympic medal. Tama. Di ba? Hindi mo rin masisisi talagang para sa bayan itong si Senator Manny. Talagang kahit may edad na. Baka gusto sa pa ano, rin sa maglaban. under 5'10 basketball, baka pwede siya maglaro. Under 5'10 Hindi, yun ang basketball. sinasabi eh. Dapat World daw yung basketball. basketball, meron din by height. Kung yung boxing may by weight, sa basketball, dapat daw by height din. Pero nakikita ko rin problema, yung basketball tsaka volleyball, yung pag-college level, alam na nung Japan, Korea, bago pa graduate, binubunot na nila dito Kaya yun yung isa pang problema na nakikita ko, yung mga magagaling na Pilipino na grassroots, dadali nila sa Yung ibang problema bansa. kulang dito sa tulong saka sa ayuda. Ngayon, di ba, yung mga basketball player natin na magagaling, hindi na naglalaro sa PBA. Nasa Korea. Sa Korea, sa Japan. oo. Si Renzo Bando, yun. Galing Saan din. naglalaro? Saan naglalaro yun? Sa Japan yata or Korea. Yung binawawa yung binangko noon una. Oo. Binangko yung una. Huwag Si mo nyo sisihin si Coach Chot. Talagang, alam mo ninyo, ginawa ho lahat ni Coach Chot yung pwede niyang gawin. Alam mo, di ba? Kaya ho, hindi panahon ng pagsisisihan ngayon. Panahon ho ngayon ng May pagpapasala. laban mo ba tayo? China. Generation ko Isa yun, na lang. Si Chot. Isa na lang. Isa na lang. Baka naman kailangan ipaubayan niya na sa younger Sa iba, generation. oo. Hindi, naman in fairness naman kay Coach Chot, di ba talagang sabi Nag-retire niya, na yan eh. Nag-retire na. Kaya lang Inuugod pa rin siya. walang makuhang kwan eh. Walang makuhang kapalit Kasi eh. si Alpan Lilio kasabay niya eh. Oo, Si Alpan tsaka Lilio kasabay namin sa ano yan. sa Tineo kasabay niyo yun eh, no? Sa Ateneo. Yun. Kaya yun. Sa 1 year. Ayun. Kaya yun ang ano. Yun Pero, parang wag mo- sentimental choice, kumbaga. Huwag tayong magsisihan, talaga kung ganyan, di ba? Laro yan eh. Kaya huwag tayo naglalaro para to promote yung sportsmanship, di ba? At camaraderie. Pero siyempre, hindi mo din masisisi Hindi mo mga naman, kasi Pilipino. Kasi frustrated naman eh. talaga meme ng ano. Ang ganda ng meme. Nakita mo yung walang pasok. Sa kayo sa ilalim, ang tira ng mga gilas.
Walang pasok. Kasi no classes, di ba? Nung opening, di ba? Naku, ano ba, last China? Hindi, yung walang pasok, di ba? Yung announcement pag may bagyo. Oo. Yun ang hinihintay ng mga... Pero sa ilalim nakalagay. Tira ng gilas. Ang tira ng gilas, walang pasok. Talaga, mga kababayan, no? Ay, mga Ako di ba ako nakakapanood, actually. Ako hindi pa Not a rin. single minute. Nakita ko lang yung South Sudan. Yung mga highlights lang din pinapanood ko eh. Ang laki nun. Pero ang laki ng in-improve, Sudan? Oo. South Siyempre. Sudan, Hindi kasi nga, ang basketball, madaling matutulan niya kung magaling ka mag-football. Ay, Kasi sa kanila, doon maraming talaga football nanggagaling players ang doon, dyan eh. Doon nanggagaling ang coordination eh. At saka yan, nakita ho ninyo, Hindi ka na hinihingal kasi, no? Doon sa kanilang bansa, nag-aaway na yan. Oh. Diba? Yung Sudan tsaka South Sudan. Sudan tsaka South Sudan. Pero pagdating nung FIBA, May gera pa yan. may gera pa yan. Oo. Talagang suporta nila yung team nila. Oo. Totoo. Hindi Pero ba? ang Sudan, mga bata pa lang yan, naglalaro talaga ng football. Football talaga nilalaro ng mga yan. Tsaka ito, mukhang nung... The most popular game in the world is really football eh. Tsaka dyan talaga nanggagaling ang athletic stock ng mga bata. tsaka ito, I've seen that happen in my youth. Sa eskwelahan namin noon, sa mga pinag-aralan ko, mga magagaling mag-football, napakagaling sa basketball. Sila yung naging maayos. Oo, naalala ko nga yung isang eskwelahan doon sa may bandang Maynila, hindi ko nababanggitin, di ba? Sana yung maglaro na mga nakapaa eh. Nakapa. Diba? Alam mo na kung ano yung eskwela yun. Don Bosco yun. Don Bosco Tondo yun. Hindi ko na nga- Kalaro namin yun eh. Hindi ko na nga binabanggit. Hindi, pero kalaro namin ng football yun. Oo. Sila'y tinutulungan ng Salesian Brothers. Oo. Kami, player kami na Lasal. Oo. No, grade 7 kami. Oo. Tinabakan kami ng 12-0. Nakita mo, Oh, diba? 12-0. Nakapaa. Nakapaa. Pag nandito sa Sakboy, huwag ka na magbigay ng blind item. Oo. Walang damo yung football field. Walang damo. Walang Dayami damo? yung Walang damo? yung goalie, naka-dive sa dayami, pero may bato-bato pa. Oo, kayang-kaya, hindi Kayang-kaya. iniinda. Oo. Puro gas-gas. Kami, naka-spikes kami, naka-uniforme kami. Kamahaba. Yung goalie niya, nakabahabang damit. Pero wala, tinambakan lang kami. Siyempre. Don Bosco Tondo. Alam mo, naalala ko Lasal yun, yung... Lasal team ako nun. Meron akong isang tinutulungan na kumpanya. Meron silang Those were the corporate days. social responsibility program. So, propose ko, sabi ko, bakit hindi tayo, kasi magpapalarong pambansa, sabi ko, bakit hindi tayo kumuha nung isang magbuo ng isang team, di ba, na pwede niyong tulungan as your corporate social responsibility program, na football, di ba, kasi magpapalarong pambansa eh. So, long story short, nakahanap ako ng, sabi niya sa akin, sige, manap ka ng team. So, iikot ko. Nakahanap ako ng mahusay na team. Alam mo kung saan? Saan? Doon sa Mulanay. Quezon. Sa Cavite, meron kaming football team. Cavite. Nakakita ako ng mga bata doon sa Mulanay, Quezon. Oo. Di ba, na football at saka track and field. Yun. Ang gagaling. Oh, syempre. Di ba? Di, sinama ko doon sa kanilang athletic director, etc. Uusap kayo, tingnan mo yung mga bata. Kinuha at inisponsoran. Alam mo, noong binigyan ng mga sapatos, bumagal daw. Nasira yung laro. Hindi naman, Nasira, pero nung una, bumagal. Hindi, Kasi mag-a-adjust din. nag-a-adjust eh. Ganun ah. Oo. Yan sa track and field. Yung mga time trials. Subukan mo nakatapak. Pag nung bago siyempre yung rubber shoe, siyempre bine-break in, may mga spikes, etc. Oo. Di ba, yung mga personal record, hindi maabot eh. Oo. Pero nung pinagtapak, binalik dun sa dati. Tutuli. Halos 2-3 segundo diferensya eh. Oo. Di ba? So, yun yung sinasabi natin. Sasanayin. So, ang dami yung magagaling ng mga bata. Halimbawa, dyan sa laro ng football. Hindi, maganda nga na yung ating yung PSC for example. Magkaroon na sila ng programa na isama yung mga top 500 or 100 corporations na yun kanilang CSR. Pwede naman ang sports for CSR. Adapt a sport, kumbaga. Adapt a sport, di ba? Para yung mga talents natin, sila na pwedeng magpondo. At kung makakita naman sana tayo, sana naman tulungan natin ng todo. Diba? Halimbawa, isang case in point, yung Wesley So. Nasa atin na. Wala na. Champion na. Iniwanan Amerikano ka. na. Amerikano na. Hindi nga. Iniwan tayo. Yung una kasi nangihingi ng tulong yun. Hindi ko alam kung saan nagka-problema. Ang sinasabi ko lang is that bird in hand na, nasa atin na, mahusay. Diba? Dala na yung bandera ng Pilipinas. Nakawala ngayon. Nasa Bird in hand is better than two in the bush. Di ba? Nasa Amerika pa. American na ano na siya. Binigyan siya citizenship. Yun lang sa ha. Amerika. Diba? Ewan ko kung ano ang nangyari. Paano ngayon yan? Wala nang tutulong. Pag walang tumulong talaga kasi doon sa mga atleta. Sa anong araw, di ba, yung swimming, the scouts would go to as far, pupunta sila hanggang Sulu, tsaka Hulo.
para kumuha ng mga divers Yung Hyrule Hytula. Hytula. Oo. Di ba? Gagaling Yung tumatawid doon. ng Sulusi. Lumalaban sa Asian Games yun. Oo. Parang si Mga Yuka indigenous talent yan eh. Mga indigenous talent. Si Yuka Saso, di ba? Yung Una, USA. Philippines. Golf naman yun sa golf. Pero- Pero yun nga, no, baka Japan pwedeng na. mag-develop tayo doon naman sa mga Hindi, ano sport. kasi yun, ang nanay niya Pilipina, ang tatay niya Hapon. Si Yuka. So, Galing namili nun. lang siya. Nakita ko maglaro yun. Galing. Ayun ba? So yun lang, ano, sana pagtuunan ng pansin, sana makakuha tayo ng isang parang Pero ano talaga yung basketball, hindi na dapat tayo dyan nagsisimula. Pero Not talagang ipilit, yun ang hilig ng Pilipino eh. Hindi, pero pag mga bata, palaroin nyo na football. Oo. Palaroin nyo na football. Yun talaga ang pinakamagandang sport. Sa golf ba may pag-asa tayo? Sa? Sa golf. Oo, wala namang Pwede ba? Pwede ba tayo magkaroon ng parang Tiger Woods? Parang gano'n? Pero ano yan eh, kailangan talaga siya merong may mentoring. Sa golf, Mentorship ang kailangan tsaka dyan. Dapat suporta merong... din. Nag- Halimbawa, nung araw, yung Bantam Ben. Alala mo yun, Sek Boying, di ba? Ben Arda. Sa golf kayo, ng ICTSI, ang ganda ng programa. Meron Yung niyang... isang sila. Pilipina, Oo. number 2 sa US Amateur. Oh, Pilipina. yung suportahan Muntik pa siya manalo. ng ICT. Ano siya, umabot sila ng mahigit 36 holes. So ito last Playoff. championship. Wow. Playoff. Pilipina. May pag-asa. Basta sinuportahan. yung tennis, di ba? Yung Alex Iyala, mukhang... Di ba? Ano pa siya? Umarangkada rin. Oo. Umarangkada pa. Baka ganun din Pero sa... itong mga to, puro privately funded ito eh. Yun ang problema. privately Privately funded to. Kaya minsan sinasabi nila, 'di ba? Kasi napakamahal nga naman na sport, hindi katulad ng basketball kasi sa amin, sa Paranaque, paglabas mo lang, maglagay ka lang ng gold dun sa ibabaw ng buko, 'di ba? Kahit na lupa yung pinaglalaroan namin nung araw, 'di ba? Basketball na eh. Inabot ko rin yun. Yung bata ako sa Naik. Lupa. Pag nasa Cavite. Pag hisinot mo yung bola, dula sa kamay. Pero Kalbo na yung bola. Kalbo na yung May bola. oblong pa, meron pang patsi ng vulcanizing. Vulcanizing. May patsi pa ng Tsaka labas vulcanizing. yung nylon ng bola. Labas ang nylon. ay, yung labas na nylon. Oo, Gas. Ano nga oblong na nga yung bola. Oblong na, pag dribble mo, patagilid. Ayan na. Agawang buko Pero na. alam mo, hindi nakikita ng marami dito na para umunlad talaga yun sa sports natin, kailangan talaga ng international exposure. Yun ang magastos eh. Kailangan mong ilaban ng Pilipino sa abroad para makita nila yung kumbaga yung level ng competition sa abroad. Kasi iba eh. Hindi, Sa dapat abroad di ba? mag-compete against the best here. Yung pinakamagaling dito, ilaban natin ilaban sa sa abroad. Yun ang training. Yung di ba? top 20% natin may expose dapat. Dati may Clara tayo yung mga sa Central Luzon, yung athletic associations ng mga... Nawala yata yun. Nawala na ba? Oo. Kahit yung palarong pambansa, Ayun. meron pa ba? Meron Meron pa. ba? Meron, Pero nininegosyo ng mga teacher eh. Kaya Ayun, wala aray ko. nangyayari. Yun na eh. Corruption ng mga Ganun teacher ba, yan. Yun ang problema eh. Corruption ng mga Para teacher. Ganun ba? makasama, no? May mga Corruption members. sa DepEd yan sa mga teacher. Wala. Pasensya na ho kayo. Talaga Very nakikita- frustrating po. Oo. Kasi as governor, nakita ko yan eh. Ayun. Ganun? Sabihin, kahit teachers, imbis na supportahan, ha? Ang teacher na nandidikta na sa Paano? Hindi, sila nag-ano yan. Sila nag-organize yan. Ma'am, gusto ko sumali doon. Parang Corruption ganun. ng teachers yan. Ay, sus. Kita mo na. Go Boying, di ba? Anong preno eh. Diba, nag-governor eh. Talagang yun talaga ang sitwasyon eh. Hindi, sinasabi. Hindi naman, I'm not saying lahat corrupt ha. Sabi ko lang, itong nangyayari sa palarong pambansa, yung mga athletic meets ng regionals, yung mga in charge ng teachers, may corruption talaga nangyayari. Alright. So yun ang, mamaya, sana bago lang tayo mag-break, no? Inuulit ko lang, sana other than makascout tayo ng mga magagaling na mga talents, no? Sana makakuha tayo nung isang opisyal katulad ni ngayon ay Lawag Mayor Michael Kion. Di ba na talagang ang dedication to sports, kakaiba. Magaling yun, magaling Diba? si Michael Kion. Sana makakita tayo Ang dalawang produkto niyang napakagaling na gold medalist sa Asian Games. Si Lydia De Vega. Isidro Del Prado and Lydia De Vega. Oo, dalawa. Yumauna si Lydia De Vega. Oo. And she ended up teaching athletics in Singapore. No. Kasi walang lugar dito sa Walang Pilipinas. lugar. Walang kumuha. Yung pinakamagaling na babaeng mananakbo natin. Napapunta 100 and 200 Sa Singapore. Nawala pa. meter dash gold medalist sa Asian Games. Oo. Kita nyo na yan? Ay, nako, makapag-break nga muna. Oras po natin, 53 minuto na makalipas sa ikasyam ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Rimulya, Justice Undersecretary Dodo Dulay, Pao Capino at si Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning! Siyempre, Ganda na kanta ng apo na yun. Ha? Oh, Ganda na may kanta yun. kumot at unan mo, di ba? Kumot yun. Rumuratunan. Ano yan? Sino gumawa niya? Danny Javier.
Well, halos lahat naman ng sikat na kanta ng PO-Ops Si Danny. Danny Javier Oh. Tayo muna nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga kay Boss Greg. Boss Greg! Di ba kung ikaw ay nakikinig, I miss you. See you later. See you later. See you later. Wherever you are. Naiwan ko sa kanya yung PWD card If ko. you don't know we're eating, You're not invited. Ganun lang ho, kasimple. Alam mo ninyo, kami dito, pagkatapos ho ng programa, Salo-salo. Meron ho kaming konting salo-salo hanggang ko na ho yun. Tinutuloy pa yung Hanggang diskusyon sa salo-salo. Kailan kami antukin. Oo. At ang sponsor ho namin doon, walang iba kundi si Boss Greg. Hanggang bisperas na oras ng hapon. Oo. Si Boss Greg na matalik pong kaibigan ni Harry Angping. Best friend! Best friend. BFF. Kaya talaga hong... BFF. BFF, di ba? Boss Greg, totoo ba yun? Huwag yun sama si Ed, ha? Well, anyway, ano pa ba yung mga Hindi, ang importanteng... pupuntuhan ko lang ngayon, no? Kasi nag-usapan natin yung mga nawawalang football field dyan sa Makati. Pero sa Makati, mas malaki nawala. Ano? Kasi hindi lang football field na nawala sa kanila ngayon. 300,000. 300,000 botante. Butante 4 ba na o tao? barangay, Tao. Ito yung ito yung napakagandang Supreme Court case Oo. na napakarami ng anggulo na pwedeng tingnan. Oo. Na, academically speaking, tsaka politically, Magandang diskusyon. yung mga permutations na pwede mangyari dito, Oo. ang ganda rito eh. So, ang maganda pa nito, habang mga kababayan, doon lang po sa mga hindi pa masyadong nakakaalam nung Issue. Yung po kasing pinaglalabanan hong lupain at 10 barangay ba? O 6? Wala? 4 lang yan. Embo lang. Hindi, 4 kung Membo, Rembo, Sembo, Oo. West Rembo. With how many voters? 300,000 Sa mga 300,000. Mga 280,000. Ang naiwan lang 30,000 lang naiwan. 30,000 lang naiwan. Ang 270,000 na wala. Na botante. Ang malaking naiwan botante lang po yun. 3 barangay, yung Guadalupe, Nuevo, Viejo, tsaka Hindi, ito lang Pinagkaisahan. isang example. No? Ang congressman ng District. district ng Makati na kinuha ngayon Second ng district. Taguig, Oo. si Luis Campos. Oo. Asawa ni Abby Binay. Oo. Diba? Na siyang Kung mayor ng titignan Makati. mo, Oo. ito yung magkakasama sa isang district din ng Taguig. 300,000 na ang baon mong boto, 270,000 votes na ang baon mo. Oo. Di ba? Oo. Doon ka na tumakbo pagkatapos. Oo. kaya Pwede nga, yun. diba? Pwede ba yun? Oo. Baon mo na yun Pwede eh. ba yun? Oo. Pwede yun, pero magre-resign ka. Hindi ka Hindi, magre-resign. magre-resign ka. Hindi ka magre-resign. Magre-resign ka. Bakit? Hindi, kasi- Ako sa punto ko lang Oo. Kasi kailangan mo muna mag-register as a Magpaparegister. voter. Magpaparegister ka dun. Ng Taguig. Sige, sabihin mo. Ako may counter na ako. Sige lang, ito lang. Alam mo, kayo ang mga eksperto dyan eh. Ah. Pero sa pananaw ko, para ka maging registered voter or eligible candidate, Para ilipat mo yung iyong residency. Oo. kailangan, una, residente ka. Oo. Di pagpalagay mo nang meron silang residence sa member Sa candidate, sa candidate. Sa candidate. Oh. Kailangan ay 1 year. Oo. Di ba? I-resident ka ng Taguig. Oo. Oh. Sa candidate. As a candidate. Ah. Oh. Di ba? 1 year. Paano ka ngayong paano ka magre-resident ng Taguig kung mayor ka ng Makati? Ito. Halimbawa. Sasagutin ko na. Oh. Kung mayor ka ng Makati, Oh. pero lilipat ka ng Taguig, Oh. bakit hindi pwede na doon ka pumunta? Kasi ang qualification na hinahanap ng batas, you are a resident at the time of your candidacy. 1 year. Ay, hindi ka naman kandidato ngayon eh. Oo nga, but at the time na mag-file... Pero habang nakaupo ka, pwede ka naman umupo na hindi ka na residente. Ganon? Saan sinasabi na hindi pwede? Oh, Sa bagay. Tell me where it says. yan that you can be a non-resident, or that you cannot be a non-resident of that place when you are already in position. pero yan ang mga magagandang debate Ano ngayon. yan? Hanapin mo sa grounds for removal. Wala yan. Yan ang mga magagandang debate dyan, di ba? Ngayon, ito pa isa dyan, ang mga kailangan abangan. ha? Mayor Malones dati. Ako lang Delvis advocate. Oo, akwan lang ho Only ito, for ha? the sake of argument. Academic discussions lang po itong wala po kaming pinapanigan dito, ha? Kaya nga sinasabi ko, mas maganda, si Luis Campos, mag-register doon, ilipat niya yung bahay niya doon sa mismong dati niyang constituency. Oh. At doon sila lumipat, doon sila lumaban. Hindi na nga sila kailangan lumipat. Kaya lang, may Sek. ang problema kasi dyan, nag-aaway yung pamilya kaya hindi mo alam ang mangyayari. Yun Ito lang. ngayon ang maganda rito, di habang... Nag-aaway yung pamilya eh. Di ba habang... Best friend mo! Ha? Best friend mo. No, si Pepito. Yes, sir. Anyway, ito po ang maganda rito.
habang pinag-uusapan ho yan, abay lalong medyo gumanda, tumining, di ba? At nagkaroon ng konting, ano ba tawag doon? Palamuti doon sa labanan. Nung nagsabi si Mayora Abibinay na baka i-consider ko lumaban sa Taguig. Oh. Di ba? Doon na medyo Exactly. naging, Kaya sabi ko. naging maganda eh. Eto naman ngayon, meron pa akong isang ipapasok. Oh, ano yun? Kung talagang ang baluarte nila, ngayong 2nd District, na 5,000 na lang yata ang butante ang May natira. 20 pa naman. Ha? May 20 May pa. 20,000 pa sila. 20,000, ha? 20,000 na lang ang dala mo. Oo. Kung ako naman doon kay Kid Peña, Congressman Kid Peña, Oo. na ang dala ko mga 200, Oo. lalaban ako mayor. Dahil hawak yan. Hawak ko yung 1st District, 20 lang dala mo, 200 dala ko. Ayun. Di ba? Oh, Babae yan, na lang ang ayan. So, Ha? so, Hindi, matindi ngayon. Yung Iba yung baon. Gerrymandering bill. Oh. bakit? Ano ba yung Ayaw gerrymandering ng bill? presidente na redistricting. Pero dito, hindi ba Hindi ko alam kailangan? kung papayagan niya to. Hindi. Kasi hindi niya pipirmahan. May veto niya. Hindi, pero dito, kamukha nito, hindi ba na dapat lang talaga? Hindi, na as is kasi, Oh. pwede pa rin tumayo yung distrito na yun. Kaya lang 20,000 voters na lang. Pero Pwede ba? Hindi Pwede yan, pwede yan. Hindi ba Pwede ko kontra ka doon sa 250,000 na requirement? Hindi, ko sabi dito? lang, hindi, ano yun eh. Nobody can remain unrepresented. Or nobody can become, ang tawag dito, basta disenfranchised. You cannot disenfranchise any constituency. Kahit 20, Di- Kahit 20,000 na lang natira dyan. Ganun, ha? Oh. Magiging malupit ang labanan doon sa 2nd District. Oh, 30,000 15,000 lang bibili Ito mo. ang tanong pag si Luis Campos, nag-residente sa Embo, Hindi. Kung ang kung ang diba? residency Embo, nga niya ngayon, Embo na. Hindi na niya kailangan na mag-file ulit. Hindi, Dahil ano nga ito namin, eh. Embo na eh. Ano nga ito eh, pwede nga peace in the family to kung talaga pag-iisipan nila yan. Oo. Pero alam mo, Gagapang lang sila. pero hindi rin biro 'yun, ha. Kasi Pero yung mabigat din ang kalaban kasi ang Cayetano Ba, magaling yan. mabigat yun. Si Lani magaling na mayor yan. Oo. at saka yung existing na She's the best. She's actually the best politician in the Cayetano family now, is Lani. At saka ang Mayor. pag Ganun tinignan na. mo naman, Sekta, yung statistics, hindi masyadong malayo. Bakit? Kasi yung Taguig as it is, parang mga 400,000 ang boto eh. Kasi sa local si Lani magaling talaga. At tapos yun ang babanggain nila. Naku, may problema sila Oo, dyan. kaya exciting nga ito. Maganda to eh. Kasi problema. Pagalingan talaga to. Pero mag-best friend dati. Ganun ha. Pero Magkatabi best yan, friend eh, pa ba oh. ngayon? Yung magkatabi sila noong 2010 to 13 or 7 to 10. Kasama ko sila eh. kapatid Oo, mo. magkatabi yan eh. Magkatabi yan sa upuan dati sa Congress. Oo. Hindi Pero na pag ngayon. tinignan mo nga yung number sec, di ba? Mga 430 yung existing na voters ng Taguig eh. Pumasok yung 300. Hindi masyadong malayo. Oo, hindi malayo yan. Malayo, kukuha lang ako sa inyo ng 50. Tsaka may bakbakan talaga dyan. May bakbakan dyan pag may lumaban. Oo, nako kaya nga napakaswerte ng mga inilipat. Wag ho kayong malungkot. 'Di ba? Na kayo inilipat sa Taguig. May spoiled pa kayo ngayon. Nakita nyo, Nagkaagawan kayo ngayon. pinagkagawan kayo. May bigay Makati, may bigay din ng Oo, Taguig. nagtatanggihan na nga. Ayaw ko tanggapin yan. Sa'yo na yan. Diba? So, Hindi ko lang alam kung kanino distrito sa Taguig, yung sasaniban nitong Makati, ng Embo. Oo, hindi ko rin Anong alam. distrito yun? Hindi ba kailangan uli redistricting yan? Hindi nga kailangan Hindi eh. kailangan. Hindi kailangan eh. Hindi, kung, Isa lang, I-absorb lang yan. I-absorb lang yan eh. isang seat lang ang Taguig, Oh, di ba? i-absorb lang kung saan siya contiguous, Doon siya. adjacent, doon siya. But Taguig is only one district daw, di ba? Resolution lang ng Oo. Comelec yan eh. Comelec resolution lang Yung yan. second Oo. district, Kay Taguig sino ba? Pateros. Sino Si ba? Kong Ading Cruz. Ako? Doon. Yun baka ang- doon pumasok. Yun yung pinakamalapit. Doon. Yun yung border. Pateros, Pateros. Taguig Pateros. Ano siya? District of Taguig Pateros. Second Ilan ba ang distrito ngayon ng Taguig? Dalawa? Dalawa. Dalawa lang? Oo. Yung isa Yung Taguig. kabila kay Zamora. Yung isa, ang kabila yun kay yung Zamora. So, ang pinakamalapit Congresswoman sinasabi mo, Taguig Pateros Yes. na. Oo. Doon ang bakbakan. Kasi yung dulo ng Membo area, Pateros yun eh. Maganda to. yun yung Maganda maganda. to. Pwede Kaya pag tumakbo ang Binay si... Nagkasundo. Nagkasundo ang Binay. Hindi natin sinasabi magkakasundo yan. Oo. Pwede talagang gapangan nila yan. Hindi, pero dito nga, Baka bigla magkasundo yan. diba? Ito naman ang problema dyan. Baka madali niyo yung Taguig na hindi naman ganun kadali. Hindi niya makuha Makati. Baka madali naman kayo ni Kid Peña sa Makati. Oh, siyempre, dahil Hindi, kanyang pero kung distrito- nagkaisa yung pamilya yan, wala nang tatalo. You have to remember, ha? Naalala ko nag-lunch tayo. Kita natin si Congressman Kid Pen. Huwag ka nang maingay. Pero magaling si Kid, ha? Magaling yan. ha? Maingay ka eh. Nadulas to eh. Nadulas ka, nadulas ka. Nadulas to eh. Wala kang pwede pagkatiwala dito sa bata mo. Timba lang ang pwede mo pagkatiwala dito. Timba talaga, yakapin Huwag yan. huwag kang magulo dyan.
Nabisto ka na, wala na. Kill na, kill. Wala ka ng baraha. Kasi, di ba, yung issue ng EMBO, dalawang aspeto kasi sinasabi ni Sik Boying eh. Isang aspeto pagdating dun sa, basically yung mga lupain, ekonomiya, etc., industriya. Yung pangalawa, yung politika ang epekto. Di ba? Ang pinakamalaki epekto yun sa politika kasi sabi nga ni Sik Boying, theoretically, pwede tumakbo. Pwede. Pwede talaga tumakbo. Pwede yan, theoretically, Oh, pwede yun yan. nga sa akin. Pero itong tanong ko, Sik Boying, ito tanong eh. Inalis ang EMBO doon sa Makati. Okay. Nandun ngayon yung kasama sa... Kasi remember, ang decision ng Supreme Court is only territorial issue lang. Territorial. Ano ba ang boundary ng Taguig? Basically, yung yun lang meets and sinabi. bounds lang. Ito ang boundary mo. Sinakop mo na ngayon yung EMBO. Okay. Ang tanong, may mga lupa pa dyan ang Makati City Government. Kamukha nung inaangkin nila ng mga eskwelahan na pinatayo nila, university, na sinasabi na ngayon ay nasa Taguig na. Yung bang lupa Kanina na ba yun? yun? Hindi, yun nga tatanungin ko kay Sip Boy. Oo. Yung bang lupa na yun, kanina ba dapat mapunta na yun? Dalawang theory yan eh. Oo. Yung isa, corporate powers ng Makati, sinasabi ng iba na based on those corporate powers, tuloy-tuloy ang kanilang ownership. Oo. Ako naman, ang tingin ko, may point of Personal. view. My personal point of view. Ito kasing, itong mga lupang ito, binili tsaka pinagpatayo ng pera ng Makati. Ang pinambili niyan ay taxpayers' money. Nakasama yung mga tiga-EMBO na bumili. Ibig sabihin, yung perang galing doon sa mga EMBO. Galing sa EMBO tama. ng pera yan. Kasama sila. Oo. Diba? Tama. May laban na So sila. meaning to say, Pag-aari yan ng barangay. constituency function yan. It belongs to the people who belong to the land. Tama. Di ba? The people belong to the land and it belongs to the people. Okay. Yun yun. Parang lang naman yan nung So, Coco-Levy ibig, fund. wag na nilang pag-awayan sapagkat at the end of You the have to day, pierce the veil of corporate fiction. sa EMBO rin naman pupunta. You have to Ganun ba? pierce the veil of corporate fiction and give it to the constituency. Oo. Yung Ibig sabihin, pag-decision sa mga tao ng nila yung EMBO rin. constituency, bakit pwede ba yun? So, yun- sa Pero EMBO pa rin. Makati yan eh. Oo. And those people were taken out of Makati, so they deserve to take away what belong to them also. Tama naman. Oo, Yan na sama din ko ang sa isang kanila. magandang punto de Oo, vista dyan. oo. So, ang Diba? daming lalabas dito eh. You have to pierce the veil of corporate fiction dito. At ang isang maganda lang dito nakikita ko, Lalim eh, no? Ng mga permutation. ang maganda lang dito, yung sinasabi nga ni Sek Boying na nakikita natin, baka ito yung maging hudyat para yung Binay family magkasundo. Oo nga eh. Di ba? Kasi, maganda mong pakinggan yan. di ba, as it Ako is, gusto ko mangyari yan. ako din, di ba, kapare-pareho naman natin kaibigan natin yan. sila. eh. Kaibigan natin sila. So, sana magkaayos-ayos kayo. Kasi, alam mo, hindi rin biro Ganun yung... din ang Cayetano. yung Sana Taguig may- magkasundo lahat. Ha? Oo, di ba? Ganun ba? Oo, meron na, may naulinigan ako. Hindi, pero hindi rin nila pwedeng biruin Samaan yung ng kuwan, loob, ha? eh. Ganun, ha? Hindi, Pero si Lani ang pinakamagaling dyan sa Oo. local politics. Siya talaga ang may command. hindi nila You have to pwedeng give it to her. Hindi nila pwedeng biruin yung mga Cayetano din sa Taguig. Kasi Hindi talaga. napakaganda rin naman Talino ng- ni Alan na yan. Paano mo tatalunan ng ganun-ganun yun? Puta. One of napakagaling. the brightest guys I've ever met. Oo. Si Alan. Oo. Very quick. Very quick-witted. mabilis. Ayan, oo. Kaya lang pag Saka si Pia, si Pia, wag mo underestimate. Aba, mahusay yung din magaling. yan. Kaya lang pag nagkabanggaan to, ito, Yeah, medyo bigat badugo ito. Di ba? Kasi problema naman ni Mayor Abby dyan, hindi niya kabisado papasukin niya yung Taguig. Di ba, alam mo naman sa local, Sek Boying, di ba? Dapat dyan meron kang mastery. Pero hindi, area. pero meron 2 taon eh. Kaya You pa, have no? 1.5 Kaya years pa. to Pwede rin, master mag-ikot, the ano? terrain, no? Pwede rin, ano? Dali, master yan. Elite yan. Ito pa isang problema dyan. Oh. Pag nagrehistro ka, Hindi, Chuck, may mag-oppose. Oh, ayan, si Sek Boying. Hindi. Oh. Hindi Ha? problema yun. Pero ibig sabihin, pwede kang i-oppose. Kumbaga, alam naman nating walang kwenta, pero patatagalin at Hindi, patatagalin. pero ang COMELEC ang may dyan. May call dyan. pero ang COMELEC ba, ano ba ang... Basta hawak mo yung iyong registration form Mm. na andun ka na, nakapag-register ka. Pwede ka na kumandidato niya. Hindi nga i-challenge ka eh, di ba? Di ba walang problema yun? Kahit na i-challenge ka, pero Mag-challenge magkakaproblema ka. Ito tanong, yung bang COMELEC, yung mga nandun ngayon sa EMBO, yung bang libro nila ngayon, automatic ba inilipat na, inilagay Palipat na yan, sa Taguig? palipat na yan. Hindi, May admin nailipat lang na. yan. Oo, Ililipat nila sa Taguig yun. Nailipat na. So yung mga barangay kapitan doon ngayon sa EMBO, hindi na sila kailangan magre-register. In fact, ang theory Hindi ko na. dyan, ang theory ko dyan kasi, ano yan, administrative matter na nasa COMELEC yan, following the Supreme Court decision. Oh. Yung adjacent Barangay. district District. na Doon sila. doon sila. Doon sila. Oh. Pero yung mga barangay kapitan continue to serve as barangay captain
Of those areas. Of those Of those areas, areas, but oo. not of what municipality or city? Tagig na. Tagig na. Ngayon, tagig na sila ngayon. Tagig na. At hindi na sila kailangan magrehistro. Sapagkat nandun sila eh. Doon sila. Di ba? Lilipat lang. Pwede uli sila tumakbo. Baka may revalidation lang. Pwede. Revalidation. Di ba? Pero under tagig na ang takbo Under nila. tagig na. Kaya't makikita natin yan dito sa barangay at SK elections. Kaya Yan natin lang, makikita. may umuugong-ugong, di ba? Ito rin, hindi rin natin naman masisi ang ibang mga residente doon sa Embo area kasi talagang hitik naman ang mga bigay ng benepisyo ng ni Mayora Abby sa Makati Sen, di ba? May pasapatos si Lani. May pasapatos din sila, si Abby. Ngayon. Oo. May pa-uniforme si Abby. May pa-uniforme si Lani. Hindi mo, alam mo, in fairness ha, Dalawa na ngayon. ang lamang Swerte ng constituent. ang lamang kasi ng mga yan. Oo. 'Di ba? Diyan yung nagkaroon ng Central Business District yung Taguig eh. 'Di ba? Yung BGC eh. Nakita mo naman yung income na kinikita niyan as compared to the number of yung kanilang constituency. 'Di ba? Ibig sabihin, ang dami nilang pera sa kukonting tao. Pero ano yan magtatapat na eh. Mas mayayaman lalo ang Makati niyan kasi mas konting tao. Oo. Kasi yaman ang Makati kung Kasi tutusin. syempre, kung yung pera mo marami, nabawasan yung binibigyan mo, 'di ba? Mas marami kang ibibigay ngayon Napunta dito. kay Taguig, iyon na ngayon ang Ako, ang babantayan nyo lang, mag-ingat lang kayo diyan sa Bata ni District Pao. 1. Mag-ingat kayo kay Congressman Kid Peña. Oo, kasi Ano, kaya nyo magaling na, talaga no? yan, Kaya magaling niya. yan, magaling Kaya yan. na ngayon, medyo Mag-iingat kayo dyan. Ikaw naman, Congressman Kid, medyo magtatago-tago. Pero ano, Kasi may nakikita ako. meron silver lining dito talaga. Baka sakali magkasundo na Yun ang ang, magkakapatid. yun ang ating Yun ang hinahanap. Pero, Wala lalabanan pa rin sila ni Kid Peña. Kaya. Kasi hawak na distrito, di Pero ba? pag magkakampihan, mahirap talunin. You have to remember, tinalo ni Congressman Kid si Vice President Jojo. Ganong kalakas, ano? Kasi nag-aaway nga eh. Kasi Tsaka walang kalaban itong Only because nag-aaway. Maganda yung punto nitong last, nitong hindi Boying. nila pinalabanan. Ni Secretary Boying na sana magkasundo ng Ako yun ang kuwang ko ha, kasi pare-pareho naman nating kaibigan yan. Ganda na ba na Within yan? the family kasi. Maganda pustahan dito. Maganda. May pustahan mo sa ganyan. Ano kaya logro niya? Ano logro? Hindi, wala. Baka sa pula sa puti lang to. Hindi Sa mo pula pwedeng sa puti. logrohan. Pwede rin magkagulatan dito, di ba? Kasi baka may lumipat kaya na kay Pau, iba logro ni Pau. Nako, Ba, ayun. logro. Alam mo ba yung logro ni Pau? Oo. Sa pula sa puti, tanggal ang mali. Pero nakita ko Timbang pala pula, na, timbang puti. kasama ni Kong Kid. Huwag ka magulo. Huwag ka magulo. Pero kung sa tingin nila, ay walk in the park yung papasukin nilang Tagig, mag-iingat sila. Hindi talaga. Na mahusay yung mga Cayetano. Ano to? Talaga hand-to-hand combat to. Hand-to-hand Hand-to-hand combat yan. combat to. Ito yung pinakamasarap na politika Pero sa yung lahat. Taguig, wag kalimutan yung Grassroots talaga. may bagong business district na on the rise na tinatayo ngayon, yung sa Arca South. Panibagong mini BGC. Iba pa yun. Oh, iba pa Kanino yun. naman yun? Ano yun? Taguig Yung territory. katabi ng Parañaque. Taguig territory. Katabi ng Better Living. Yung Better United. Living, baka tabi ng United Parañaque. United pa rin yan. yung mga border areas. ba yan? FTI, Taguig FTI. yun. FTI. Yung FTI. Oo. Kaya lang yung FTI sana, wag nating i-convert. We need that logistics center for the government. Sa pagkain. FTI should stay. Yun Ano ang talagang ni purpose Madam doon. First Lady yan eh. Bagsakan Talagang ng design niya yan produkto. para sa ating agricultural tsaka logistical needs. Kaya lang, kondo na uli. Ayun. Yun na naubos ang kondo. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng magiging bakbakan dito ngayon. Ganda yan. Ano? Kasi basta sa atin, ang ating hangad, magkasundo-sundo yung Binay family. Be careful what you wish for. Oo. Pero kung ako naman, Might mag-concentrate na lang ako sa Makati. Di ba, hayaan na nila yung Tagig sa mga Cayetano para hindi na magulo. Tapos magkabati-bati na lang kayo. Kasi baka masingitan kayo ni Kid Peña. Diyan kayo madidiskarel. Ang problema, yung bata mo, mawawala ng poder. Hindi, kasi walang paglalagyan si Luis eh. Ayun na nga, bata nga ni Pao eh. Hindi, kaya nga, diba? Paano siya magiging mayor? Kung ang dala mo, 30 lang, dala ko 200. Ba, boss? Diba? Miskin na sa papanong tignan, medyo Obvious, mahirapan obvious. ka sa akin. Diba? Bibigyan kita ng... Pero iba ang laban. labanan kasi ng local. Iba ang labanan ng congressional. Oo. Iba ang ano dyan. Iba. Iba ang... Logrohan. Iba rin ang logrohan dyan, ha? Tsaka iba yung kamot ng tiyan. Oo. Pwedeng doblado Ito dyan. ang tanong. Oo. Ano ang botante ng distrito ng Taguig Pateros? Maliit lang. Alam ko mas maliit yun. Maliit Compared lang. doon sa first district. Siguro nasa mga 60,000 lang siguro yun. Mga 80 lang yan. Mga 80 lang yan. Dadagdagan mo na ngayon ng 200. Pwede rin. Pwede. Oo. Pwede. Kasi pwede sila mag-asawa eh. Oo, pwede. Ngayon, ito pa isang tanong ko.
Kung nag 3 terms ka sa isang distrito, pwede ka bang pumuha ng isang term sa ibang distrito? Consecutive terms lang. Kahit na ibang district. Pag Congress, hindi pwede. So hindi pwedeng si... Pag party list ka, tapos nag-district ka, pag dalawang party list ka na, hindi ka na pwede sa pangatlo. So hanggang 3 lang. Okay. Bibilangan ka pa rin. So kahit na tumakbo yung congressman ngayon. Ayun ang alam ko. Hindi pwede talaga. Ngayon ka na nalaman yun. Medyo gumaganda. Break muna tayo. Parang sulit yung lunch ko nun. Parang sulit yung lunch ko. Ikaw madaldal ka. Kasama niyo sa kid pen niya? Madaldal ka! May nakita! Kid ha? Nadulas lang naman. Huwag ka na advice dito. Wala mangyayari sa'yo. Nadulas. May nakita ako. Wala na. Idol. Mahimik ka na daw. Kasi, Kong, yung sasakyan mo kasi, huwag mo ibabarandal dun. May batak ka, may nakabarandal pa, may batak. Hindi kitang-kita ka. Diba? Dapat doon nakatago ka lang, naka-James Bond ka. Nakakap ka lang, jacket. Para hindi ka nakikita kita. Break muna tayo, baka mabuko pa natin. Oras po natin, 20 minuto na, makalipas ay 10 ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Last segment na po. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Undersecretary Dodo Dulay, Pao Capino at si Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning din sa mga mahilig mamasyal sa mall. Yes, sir. Na Dahan-dahan nakakita lang. ko. Dahan-dahan ha. Sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Bati lang tayo. Nakikinig sa atin si Justice Leo sa Mindanao. Siya po ang DCA, Deputy Court Administrator. Leo Madraso. Good morning po! Morning. Justice, morning. Justice Alex, palagi ding nakikinig sa atin. Di ba Alex Quiroz? Justice, mukhang nadadali si Justice eh. Kahit yung isang kaibigan natin. Yung GCG. GCG, di ba? Wala na siya. Napalitan ni Yung dating DILG. Yusek. Marius Corpus ba? Marius Corpus. Tsaka nakikiramay tayo sa ating Siyempre. sa pamilya ng ating kasama dito sa industriya, sa broadcasting. Sir Mike. Mike Enriquez. Sa pamilya ni Mike Enriquez, tsaka yung sa GMA News na family. Nakikiramay po tayo. Ngayon ang Stalwart public siya. viewing kay Mike. Yan sa Green Meadows. Sa Presto King ba? Alas 8 hanggang alas 3 po ng ngayong maghapon. Hanggang 3 ng hapon lang? Hanggang 3 ng hapon. Bakit? Family decision yata. Alas 8 nga ngayon hanggang mamayang alas 3. Kaya pala nakapangmalagkitan ka, pare Edwin. Para pag nakita niya ako, di ako tatanta na. Diba? Para pag nakita ka, sabihin sa'yo, parang natutulog lang. Ganun yun. Ganun magbiro yun. Bati rin tayo kay Attorney Janelle na nakikinig ngayon. Attorney Janelle, good morning. At kay Otep Padilla, nakikinig din. Otep, good morning Otep. Thank you for listening. Morning, binabati din natin si Sen JB. Sen JB, kung nasaan ka man, sana ay nasa maayos kang kalagayan dyan. I'm sure. Malamig ba? Mainit ang iyong tatakpan mo lang palagi ang iyong likod. Ayan, para hindi ka sipunin. Baka sipunin ka. Kasi tagulan ngayon ha, Sen JB. Oo, tagulan. Baka mabasa. Pakidiscuss daw natin yung Executive Order number 39. Ano ba yun? Yung sa bigas. Yung imposing ng price ceiling sa bigas. Maganda naman yung sa akin personal. Maganda naman yung nilagyan ng price cap ng ating Pangulo dahil sumusobra na naman yung ibang mga traders. Ano yan? Ang kailangan dyan, yung traders mag-ayos kasi pagka hinord nila yan, uhulihin namin. Pwede ba samsamin na lang yan tapos pamigay ng mura? Kagari, narinig mo si Secretary, uhulihin. Sasamsamin daw. Dapat yung samsamin, bigay sa mga mahihirap. Uhulihin namin yan pag ano. Diba kasi yun na nga eh. Yun ang sinasabi ko. Ang dami na rin. Ang baba ng puhunan ng mga yan. Napakababa. Kasi binibili nila sa farmers na murang-mura yan. Tsaka ang problema ko dyan, Sek, yung nag-create sila ng artificial shortage, di ba? Law of supply and demand. Correct. Pagka mataas ang Ang demand. bili nila niya sa farmers, 18 lang, 17 pesos. Bibenta nila si Senta. So 34 lang ang puhunan yan sa bawat Tama yun, Mr. Kabila Secretary. itatago. Tama yung sinabi ko sir. Mr. Secretary, pag bihiningan kayo ng legal opinion kung pwedeng samsamin at pamigay, sabihin nyo pwede. Di ba? Hayaan nyo sila maghabol. Di ba? Kasi yun ang problema. Ang dami na nating nakitang ni-raid ng customs, ni-raid ng ganito, etc. etc. Tapos nun, tahimik na lang. Diba? Ibebenta rin sa Salamat merkado. daw po. Diba? At least may Samsamin feedback nyo. Di ba? Pagkatapos, ibenta nyo ng mura para sa mga tao. Di ba? Pero sa akin, okay yung
ginawang desisyon ng ating Pangulo na lagyan ng price cap. Diba? Otherwise, aabusuhin Kaya tayo. napakaiksi ng oras natin. Napakaiksi ng oras natin. Magpaalam na tayo kasi hinihintay na tayo ni Boss Greg. Boss Greg! Parating na kami! Maganda ka na. Ako po si Edwin Eusebio. Maraming salamat. Boying Remulla po. Maraming salamat po. Have a nice day. Ako naman po si Paolo Capino. Ingat po tayo sa masamang panahon. Attorney Dodo Dule po, salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. By sa ngalan naman po ng ating mga kapartners na wala rito, Ambassador Teddy Boy Locsin by We Senator. Miss You, at Senator JB Ejercito at si Congressman Jonathan De La Cruz. Happy Hoops! Maraming salamat ulit ha. O, tingnan niyo ha. Ako po si Ed Javier. Maraming salamat po. At sana po mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Thank you, Facebook. Salamat. Salamat, thank you, Facebook. Okay, ano tayo? Mga